Agad itong nakatawag ng isang Meniakis na espiritu na sumunod sa kanya. Pero hindi ito makalapit sa kanya. Dahil ang yang energy ng babae ay kakaiba sa karaniwan. Pero hindi sumuko ang espiritu. Pinulot nito ang maliit na imp at inilagay sa katawan ng babae. At sa isang iglap na luto ang imp na parang pritong dalawang side. Pagkatapos ay isinubo nito at nilunok. Yun pala may ganitong epekto ang yang energy sa kanya. Pero mabilis ding nauubos ang lakas ng babae. Kaya kailangan niyang magtaba ng yang energy sa pagkain. Ngunit kailangan muna niyang makipagkita sa kaibigan para mamasyal. At ganoon na lang ang espiritu na sunod lang ng sunod sa kanya. Habang naglalakad kumakain pa ito. Ginawa niya itong parang lutuan. Pero ang kaibigan ng babae ay may kakayahang makakita ng espiritu. At nakita niya agad ang espiritu sa likod ng kaibigan niya. Natulala si Janzico sa takot. Kaya dinala niya ang kaibigan sa isang dambana para magdasal. Umaasang mapalayas ang espiritu, upang hindi magduda ang kaibigan. Nagkunwari si Janzico na pumunta sila para magpicture. Pero sobrang dami na ng imp na nakain ng espiritu. At naging malaking halimaw na ito. Kapag nagpatuloy pa baka maperwisyo sila. Kaya dapat magmadali si Janzico sa pagdasal. Nakiusap siya sa Diyos para iligtas ang kaibigan. Palayasin ang espiritu. Handa siyang gawin ng kahit ano. Paglingon niya, nakita niyang may dalawang impa sa tabi ng espiritu. Niloloko ba sila ng Diyos? Mukhang kailangan nilang humanap ng mas maasahang mangkukulam. Pero biglang, nagsimulang bigkasin ng tagapamagitan ng isang orasayon. At mabilis na pinaglapag ang dalawang kamay. Naputol ang braso ng espiritu sa isang iglap. Napasigaw ito sa sakit. Hindi makapaniwala si Janzico sa nakita niya. At ngayon itinaas ng tagapamagitan ang dalawang kamay. At madiin na pinisil. Isang malakas na alon ng enerhiya ang biglang bumagsak mula sa langit. Nadiin ang espiritu at hindi makagalaw. Mukhang nagtagumpay ang paghiling. Tila dumating nga ang Diyos para palayasin ang masamang espiritu. Ngunit biglang nakawala ang espiritu sa pagkakakulong. At hinati nito sa dalawa ang tagapamagitan. Punong-puno ngayon ng galit ang espiritu. Ginamit pa nito ang dila para pulutin ang kalahati ng katawan ng tagapamagitan. At nilamon ito. Mukhang tapos na talaga sila. At Diyos ay tila walang magawa laban dito. Ngunit sa sandaling iyon, may lumitaw na napakalaking nilalang sa likod ng espiritu. At gamit lamang ang kamay ay pinisa nito ang espiritu. Pagkatapos ay bumuka ang malaking bibig para kainin ito. Sakto namang napicturean ng kaibigan ang nakakatakot na eksena. Hindi talaga magandang larawan iyon. Pero mabuti na lang ligtas sila pareho. Maging ang tagapamagitan na kinain ay nabuhay muli. Habang humihinga ng maluwag si Janzico, lumapit ang Diyos at bumulong ng isang salita, 3 beses. Ano kaya ang kahulugan nito? Parang may ginawa sila sa kanya. Ang halimaw ay diretsong nakatitig sa babae. Napansin nitong tila nakikita siya ng babae. Pero ang pagkakatulala ng babae ay parang nagdulot ng pagdududa rito. Hindi nito napansin na nanginginig ang kamay ng babae habang mahigpit na hawak ang palda. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang nakita ang halimaw. Pero alam niyang hindi magandang maunawaan nitong nakikita niya ito. Hindi iyon magandang senyales. Sa harap ng walang tigil na pag-uusisa ng halimaw, nagpanggap ang babae na abala sa cellphone at walang nakikita. Nakita ng halimaw ang pagiging kalmado niya. Kaya nawala ang pagdududa at umalis ng bigo. Hindi niya napansin. Pagkumpirma niyang wala na ang halimaw. Saka pa lang niya nailabas ang totoong takot. Nakakatakot talaga, ano ba iyon? Kita ko ng sobrang linaw. Pagka-uwi ay agad nagugas ng mukha si Janzico para kumalma. Pero pag-angat niya ng ulo, isang halimaw ang biglang lumitaw sa likod niya. Pinilipit nito ng bali-bali ang sarili niyang leeg. At sa hindi kapani-pani walang paraan inilapit ang ulo sa mukha ni Janzico. Nakikita mo ba ako? Nagkunwari siyang may pumasok na buhangin sa mata. At agad yumuko para maghugas ng mata. Kahit hindi niya unang beses makakita ng halimaw. Hindi pa rin niya mapigil ang manginig sa takot. Pero naalala niyang ayon sa mga pelikula basta itaas ang ulo, dapat mawawala ang halimaw. Nandyan pa rin. Talagang peke ang sinasabi sa pelikula. Nagtagal sila ng 20 minuto sa ganitong tensyon. Bago ito umalis, pagkaligtas ay agad siyang pumunta sa kusina para kumuha ng asin. Nilagay niya ito sa isang mangkok at inilapag sa sulok ng kwarto. Ayon sa tradisyon sa kanilang lugar ang asin ay nakakapagtaboy ng multo. At base sa naranasan niya basta magpanggap na hindi nakikita, aalis din ang mga halimaw. Sa pansamantalang katahimikan nahiga siya at binuksan ang cellphone. Gusto niyang maghanap online kung ano ang pwedeng panlaban sa mga ganitong nilalang. Ayon sa internet tila epektibo raw ang rosaryo.
Nang makita ang sagot, saka siya nakahinga ng maluwag at naghanda ng matulog. Pero pagkasara niya ng mata biglang may gumalaw sa kumot. Pagbukas niya, "Mama." Nagkunwari siyang walang nakita at muling nagtalukbong. Pero halata sa mukha niya ang matinding takot. Hindi niya napansin na halos kalahati na ang nabawas sa asin. Pagsapit ng umaga agad niyang sinilip ang kumot. Buti na lang wala na ang halimaw. Sa wakas nakahinga siya ng malalim. Maging ang halimaw sa salamin sa banyo ay hindi na rin nagpakita. Parang lahat ng nangyari kahapon ay isang bangungot lang. Matapos masigurong ligtas siya naghanda si Genzico para pumasok sa klase. Sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang bangungot lang talaga ang nangyari kahapon. Pero posible ring hindi lumilitaw ang mga halimaw sa araw. Hindi pa niya natutuloy ang pag-iisip nang biglang may kamay na humawak sa likod niya. "Magandang umaga." Si Xiaowa lang pala ang bumati sa kanya. Pero si Genzico ay nakasilong na sa sulok at nanginginig sa takot. Nakahinga lang siya ng maluwag nang marealize niyang hindi iyon halimaw. Ngunit nagmasid pa rin siya sa paligid. Sa susunod na sandali, tama nga wala siyang makita. "Hoy, nasa third floor tayo diba?" Oo, syempre. Mukhang naramdaman ng halimaw ang tingin ni Genzico. At masayang naghanap, pagkatapos ay dumaan sa pader papasok. "Magandang umaga." "Tama nga, Genzico. Kita ko ng sobrang linaw." Hindi maintindihan ni Xiaowa kung bakit natigilan siya. Habang nakatingin sa kanya, hindi alam ni Xiaowa na si Genzico ay hindi makagalaw dahil sa halimaw na halos katabi niya. At ang pagtayo niya ng tuwid ay nakaligtas pa sa kanya. Umalis ang tanga-tanggang halimaw matapos walang reaksyon mula sa kanya. Sa sobrang takot naging parang baliw si Genzico. At pagbalik sa upuan agad siyang nakatulog. Pero nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa mesa ni Xiaowa. Agad siyang natauhan. Isang kamay ng halimaw ang dahan-daang lumabas mula sa mesa. At agad na kumapit sa katawan niya. Nang makita ito ng katabing estudyante namutla siya sa takot. Mahigpit na nakapulupot ang halimaw kay Xiaowa. At hindi man lang niya ito naramdaman. Wala nang oras kaya itinulak ni Genzico ang mesa. Nagkunwari siyang nahihilo at sinabing kailangan niyang pumunta sa klinik kasama si Xiaowa. Sa oras na iyon dahan-daang lumabas ang halimaw mula sa mesa. Kaya mabilis na hinailan ni Genzico si Xiaowa at tumakbo sila. Mahirap kapag ganyan ang sumusunod na halimaw. Pero napansin niya agad na may mali. Hindi niya alam kailan. Pero mahigpit nang nakayakap ang halimaw kay Xiaowa. Imposibleng mas mabilis sila kaysa sa isang halimaw. Sa klinik naglalaro si Xiaowa ng stethoscope. Samantalang iniisip ni Genzico, paano ba niya maaalis ang halimaw na iyon? Napansin niya ang alkohol sa mesa. Baka epektibo ang alkohol laban sa halimaw. Sinabi niyang baka may virus sa stethoscope. Kaya agad itong iniwan ni Xiaowa at pinadisinfect kay Genzico. Ngunit bigla niyang ibinuhos ang alkohol sa katawan ni Xiaowa. Nagulat si Xiaowa at mabilis na tumalikod. Kasabay nito nadama ng halimaw ang alkohol. At nagsimula itong manginig ng todo. Akala ni Genzico epekto ng alkohol iyon. Pero sa susunod na segundo, may ulo na dahan-daang lumitaw mula sa likod ni Xiaowa. Nanigas si Genzico sa takot. Hindi niya inakalang lalabas ang ulo ng halimaw. Napakadelikado ng nangyari. Biglang naisip ni Xiaowa na sukatin ang tibok ng puso ni Genzico. Kaya napaatras si Genzico sa gulat. Ayaw niyang damaykit sa halimaw. Pero walang alam si Xiaowa kaya lumapit pa lalo. Naging interesado ang halimaw kay Genzico. Iniunat nito ang leeg at inilapit ang ulo sa harap niya. At gumagalaw ang apat na kamay nito. Inaykit niya ang mata at tiniis ang lahat. Kapag nalaman ng halimaw na nakikita niya ito baka kainin siya. At habang papalapit na ang halimaw para sakupin siya. Uy, mukhang masaya kayong dalawa ha. Si Teacher Kido. Pasensya kung naistorbo. Ang biglaang pagdating ng guro ang nagligtas kay Genzico. Wala siyang magawa laban sa halimaw. Kaya tahimik siyang nagdasal para sa guro. Pagkatapos ng klase balak ni Genzico bumili ng donut na may rosaryo. Nang biglang tinanong ni Xiaowa kung bakit hindi siya pumipila. Napatigil si Genzico sa gulat. Dahan-dahan niyang ipinihit ang ulo. Hindi niya namalayang nakapila pala siya sa hanay ng mga halimaw. Agad siyang hinayla pabalik ni Xiaowa. At sa sandaling iyon, sa dulo ng pila ng halimaw may isang malaking palaka na kumakain ng buffet. Napasalamat si Genzico na nailigtas siya ni Xiaowa. Salamat Xiaowa.